Hello everyone, tayo po ay nandito sa step 3 ng discharge permit application. At dito po sa step 3, ang hinihingi dito ang water pollution information. At ito po ay naka-focus lamang sa isang outlet. So may notice dito, only one outlet is allowed per application. So itong application natin na ito, kung merong multiple outlets tayo, isa pa lamang ito. Kung merong tayong multiple outlets, magkakaroon tayo dapat dito ng another transaction sa discharge permit. Pero tatapusin mo muna syempre ang steps 1 to 6. So itong tinutukoy dito na water pollution information, outlet information para lamang sa isa. So dito sa step 3, hihingan tayo ng information about location of the outlet, description of the outlet, discharge data, para masagutan natin yan. Meron kayo dito makikitang add button at ganito ang hihingin sa yung information, location of the outlet, kung saan tayo di-discharge ng ating wastewater. Kung wala tayong discharge talaga, talagang magiging not applicable. Ano po? Then description of the outlet, kung ano yung outlet description, let's say pipe, usually naman yung mga outlets natin ay kadalasan pipe sa mga small volume or small flow rate. Pero pagka malaking volume or flow rate na, hindi na kaya sa mga tubo-tubo lamang. Meron tayong minsan mga pilian dito, makikita nyo open canal or pipes or culverts. Pwede nating piliin yan dyan. And then dito, geolocation, kung saan yung outfall, kung saan mismo mag-discharge. At defined ito lagi ng latitude and longitude. Then dito sa name of the receiving body of water, kung ano pong body of water malapit sa ating facility. So for example, meron tayong facility na may discharges. Ano ang malapit na water body sa kanya? O gaya dito, meron tayo ditong Kalumpang River. So, yung malapit sa iyong facility, the nearest water body. So, in that case, meron tayong Kalumpang River. Hanapin mo siya dito sa inyong options or selection. Name of the receiving body of water. Ayan ay per region. And then the primary pollutant parameter, meron tayo ditong either BOD or TSS. Kung purely organic yung wastewater mo, BOD. And yan na rin ang most concerned pollutant talaga, kaya BOD. Then the average concentration, kung meron kang discharges, nagpapatest ka ng tubig, then dito ilalagay mo na average concentration ay 7. Example lang yon, kung sa result of laboratory analysis ang naka-indicate for BOD ay 7, o 7 ang ilalagay mo dito. Now, sa average rate of discharge, automatic magre-reflect yan dyan. Base po yan doon sa step number 1 sa ating water balance. Kung naalala mo kanina, yung water consumption natin, monthly average, daily average, and then the total volume of wastewater discharge. Kung ano man yung volume or value na naka-indicate doon, yan automatic mag-a-appear yan dito. Then average load, kahit di mo yan galawin, ang system na ang nagko-compute niyan. Okay? So just click this button save para ma-include yung information, outlet information, water pollution information sa step number 3. So sa may mga discharges, madali lang dahil may result of laboratory analysis, may lalagay mo yung hinihinging BOD concentration. Sa mga gumagamit lang ng septic tank, gumagamit lang ng
oil in grease interceptor, hindi naman tayo nagpapatest na doon ng tubig. Pero kung gagamitin mo yung um, permissible limit ng BOD concentration, yun ay 50. Kaya pwede mong sa BOD concentration, pwede mong i-indicate dito sa average concentration ay 50. And according din sa iba pang mga references, ang BOD concentration ng domestic wastewater is between 150 milligram per liter to 350 milligram per liter. So, kung gagamitin mo naman yung 150, pwede rin. At remember, habang lumalaki yung BOD concentration in milligram per liter, tumataas din syempre yung average load at yung load naman na yon ang basis naman kung magkano ang babayaran mo sa load-based fee. So, you can try to use 50 milligram per liter kung kayo ay gumagamit ng septic tank, oil and grease interceptor. Pero pagka may comment sa atin ng evaluator, susundan nyo lang kung ano yung remark na yon. Okay? So just remember, sa may mga wastewater discharge, may mga testing naman tayo dyan, may result. Check the BOD concentration in your certificate of analysis. Mai-indicate nyo dito kung ano yung concentration in milligram per liter. Just click save at yun nga, mapupunta yan dyan sa step 3 and ready ka na ulit mag-proceed sa step number 4. So, click mo lang yung proceed, papunta ka na ngayon sa step 4. So, if you think na gusto mo pang malaman kung paano yung step 4, sundan mo lang yung video na ito. At kung nakatulong ito sa iyo, please like this video, please share this video. Thank you very much everyone and God bless us all.